Huwag kang pasaway, maliit na kapatid. Hindi ba natin napag-usapan na pupunta tayo para bisitahin si Big Brother? Nasa tabi pa rin siyang nakahilo. Siya mismo ang kusang loob na nagsusunog sa ating alchemy. Ipinaputok ang sarili hanggang sa mamatay ng buhay. Walang pakialam kung anong gagawin niya. Pero si ikaw, Tia Liu, ang iyong katawan. Talaga namang lalong nakakagusto at hindi mo maiwasang huminto. Grabe na. Nakapasok na ako sa kwentong ito ng malakas na fantasy sa Nanping. Naging pangunahing lalaki na walang katunggaling tagapagmana sa libro. Ako ay malinaw na ang panganay na nakatatandang kapatid sa aming sekta. Ngunit parang isang tapat na tagahanga na nagkakagusto sa 60 na maganda at makapangyarihang lalaki na nang aakit. Para kay Nangong Jing. Walang hanggan kong tinutulungan ang kanyang minamahal na batang disipulo. Sa huli, si Chen Xuan ay naglilihinangdan sa panahon ng kanyang pag-ukit. Nagkaroon ako ng pagsabog sa isang kaldero. Ang sarili kong espiritu ay malubhang nasira. Naging isang gulay. Sa mundo, tayo ay nagmamahala ng buong puso. Hindi pa kita nahahawakan ng halik. Kung hindi mo papipiliin, hayaan mong halikan kita ng isang beses. Grabe, pinilit pa akong maglakad sa landas ng isang alipin. Siya ang pangunahing tauhan sa aklat na ito, si Chen Xuan. May 29 na phoenix na nagbubuni sa lugar ng araw. Lahat ng kababaihan sa paligid niya ay walang kondisyong nagkagusto sa kanya. Para siyang trait na mas walang hiya pa sa akin. Huwag ganyan, maliit na kaklase. Kapag ikinasal na tayo, mahalaga pa rin ako sa iyo. Kuya, gising ka na. Junior disciple, tulungan mo akong bumangon. Bakit biglang bumaba ang dragon no Orishingpil noon? Naisip ko ang susi sa bagay na ito. Basta ayusin lang ito. Ang pag-aalaga ng dragon pill ay tiyak na magiging matagumpay. Ang tamang timpla ng halamang longs ay mali. Pumunta ka sa silid aklatan at kunin mo ang panulat at tinta para sa akin. Ipapadala ko sa iyo ang tamang reseta. Maghintay ka sa akin, ikaw na pang-anim na si Maestra, sundan mo na ako. Junior brother, wait for me. Huling nakikita ko, hindi na kita ginulo paggising ko. Paggising ko, hindi na ako magpapagambala. Sister, tungkol sa iyong pagkakakilanlan bilang isang Fox Clan noong araw na iyon. Ayaw ko rin gustong malaman na nasa lugar ng mga bangkay na nakabitin. Kuya, anong sinasabi mong kalokohan? Paano ako magiging isang halimaw na angkan? Nagsisinungaling ako. Nabasa ko na ang buong nobela. Alam ko ang bawat isa sa inyo ng detalyado. Lalo na ikaw, Sininggong ate. Ang pangunahing anak ng angkan ng mga langit na fox ay pumasok sa Longtai Mountain para sa kanilang angkan. At saka pa, meron ka pang malubhang sintomas ng Stockholm Syndrome. Mas lalo kitang binibiro, mas lalo kitang nagugustuhan. Haha, okay na. Kung ang iyong bunsong kapatid na babae ay hindi tatanggapin ito. Pinapayuhan ko ang mga tagapagpatupad ng batas. Ang matandang abala ay magsusuri lamang. Huling nakakatulong ka sa akin, maaari mo bang panatilihing lihim ito, kuya? Pipipili ako sa lahat ng iyong hiling. Talagang susuportahan ko ang lahat ng bagay. Tao lang ang nagsabi niyan, junior sister. Kuya, matapang kang manakit sa akin. Sasabihin ko na agad sa leader ng grupo ngayon din. Sige, mag-ingat ka rin sa mga bagay tungkol sa iyong angkan ng langit na fox. Ang nakatatandang kapatid na ito, bakit biglang naging masama ka agad? Dati-rati ba siya noon? Kakaiba, mas lalong siyang naging masama. Bakit pakiramdam ko mas lalo akong nai-in-love? Kuya, since I already kissed you, kailangan mong panatilihing lihim ito para sa akin. Hindi iyon ay interes lamang kanina. Kuya, bumalik na ako. Kuya, nakabalik na ako. Sabihin mo na sa akin ang reseta para sa dragon no Orishingpil. Hayaan kitang magdagdag ng ilang sangkap. Ibibigay ko na ang reseta sa iyo. Maghanap ka na lang ng paraan para kay Bailey na magluto ng elixir. Big brother, tulungan mo akong magluto ng gamot, yung mga ganitong gawain. Dati-rati ayaw mo naman magpahuli sa paggawa, di ba? Bakit ko pa kailangang abalahin ang ikatlong mundo? Hahaya kang manakit sa akin. Binubuksan ko ang iyong mata, maliit na disipulo. Ikaw ang pag-asa ng pag-angat ng Longtai Shan na aking minamahal. Naisip kung paano ka pinakamabilis na makaka-breakthrough. Hindi kami natatakot na abalahin kami ng ilang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Pumunta ka na kay third senior sister para mag-alkimia. Ang tinuturo ng senior na ito ay ang malaking aral. Sister Liu, tayo na.
Ang mga yaman para sa elite na disipulo ngayong buwan ay dapat ibigay na sa akin. Sa Longlong Mountain, bawat buwan ay pumipili ng isang elite na disipulo. Nagpapamahagi ng malaking yaman. Si Sister Nangong sa orihinal na tirahan ay ginamit ang kanyang kapangyarihan. Na walang tigil na 3 beses na ipinamahagi ang mga resources kay Chen Xuan. Nananatili ang laban. Ang mga elite na yaman ngayong buwan. Ang pangalawang pinsan na babae ay pumayag na sa akin. Haha, para sa'yo. Big Brother, hindi ka pagising. Paano naman posible na si Anim Gigi Sister? Huling babae, maaari mong sabihin sa kanya ng personal. Nako, bigla na namang nang iinsulto sa akin si Big Brother Master. Kung hindi ako susunod sa kanya, paano kung i-report ko ang aking tunay na pagkakakilanlan? Kuya, agad sabihin mo kay Big Brother Master. Palayain siyang mawala ng pag-asa. Ha ha ha. Kuya Bunso, ang mga yaman ngayong buwan ay para kay Big Brother. Bakit ka nakangiti? Ano ang ibig sabihin ng lumayas at mag-ensayo ng alchemy? Huwag nang sayangin pa ang oras. Ngayon ay nasiyahan ka na. Maghintay ka sa iyong ika-6 na pagbubuntis na lawa. Hintayin mo ako. Gusto mong magbabad sa pool ng pagbubuntis para pabilisin ang pag-aaral. Huling anak, huwag kang masyadong mag-alala. Ang Yuling Chai ay para sa pagsasanay sa maliit na sagradong lugar ni Shishi. Hindi tayo nagkasundo. Gusto mo bang tulungan siyang palakihin ang Longtae Mountain ng buong puso? Ang Yuling Chai ay nakita ng aking ama na si Xiao Feng. Ako lang ang kukuha ng sa akin. Tungkol sa Guang Dalongtae Mountain, hindi na niya kailangan si Chen Tzu. Hurry up and get ready. Ate, ang pang-anim na nakatatandang kapatid na lalaki. Ipadala natin ang mga resources sa pag-aaral na ito. Ilagay mo na. Maganda, nakuha na ang mga resources na ito. Hindi ko lang muling mabubuo ang pundasyon ko, kundi pati na rin mapapalawak ang aking kakayahan. Maaari ka nang agad na makapagbago ng antas. Ang antas ng pagsasanay sa mundong ito ay nahahati sa darili. Pagpapalakas ng espiritu at pagpapakita ng 3 anyo. Mga bituin ng 10,000 na espiritu. Ang pinakamataas na makapangyarihang engkanto sa mundong ito. Bawat hakbang, isang hakbang patungo sa langit. Ayon sa orihinal na takbo ng kwento, si Chen Xuan ay malapit nang pumasok sa 3 antas ng kalagayan. Ngunit dahil naglilinis ako ng gamot para kay Chen Xuan, 1 taon nang nagsasakripisyo. Nasa ibaba na sa antas ng pagsasanay sa pagpapainit. Kulang ng 2 antas ang layo sa kanya. Pang-isa na klase ang Bian Lingjing. Pumunta ka na sa 2 at 3 antas, magpatuloy paakyat. Anong ginagawa mo? Maliit na disipulo, may problema ang iyong solusyon. Siya ang Big Brother na nagbibigay sa akin. Yung gago na ito kakakuha lang ng aking elite na lebong panghuni. Ngayon ay nanlilinlang pa rin sa akin. Pupuntahan ko na siya para magbayad sa kasalanan niya. Ang senior na nakatatanda ay palaging guro. Marahil may hindi pagkakaunawaan dito. Makipag-usap ka ng maayos sa kanya. Nasaan na kaya ang kakaibang kuya? Bahala na, pupunta muna ako kay 6 na ate para mag-ensayo sa Yurenchai. Sa pagkakataong ito, kulang ako sa mga elite na disipulo, talagang nakasira ito sa akin. Gusto kong mapalitan ni ate 6 ang aking kabayaran. Mas maganda kung mayroong kahit kaunting tunay na kabayaran. Huwag kang pumasok, huwag kang pumasok. Kung pumasok ka, hindi na kita papansinin pa. Huwag hayaang guluhin niya ang maganda nating plano. Ayaw mo rin siguro, di ba? Tunay na hindi kayang gawin ni Big Brother. Kung malaman ni maliit na disipulo na ginamit ko ang Jade Spirit Pool. Kung gagamitin mo ito, siguradong magagalit siya sa akin. Nakakatawa, ano ba? Ang Yuling Chai ay iniwan sa akin ang tatay ko. Dati ay ipinahiram lang kay Chen Xuan. Ngayon ay naging kanya na pala ito. Kuya, sobra ka na. Kuya, hindi ka pwedeng tumingin. Baliktanaw na lang kasi kanina naman nakita ko na. Malinaw na talaga ang katawan nitong batang ito, walang masabi. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa langit na lawa. Dahil sa angkan. Mas mahusay ang pag-unlad nito kaysa sa mga babae ng tao. Hindi lang ako ang titignan ko rin sabay kaming maghugas. Anong nangyayari sa'yo? Dati kang hindi ganyan. Nandito pa rin ako, paano ka nakapasok ng ganito? Tumalikod ka na, lalabas na ako, magpahinga ka ng dahan-dahan. Sister Liu, nasa Yuling Pool ka ba? Pumunta ako sa'yo. Binigay mo ang mga elite na resources ngayong buwan kay Dato Big Brother. Kaya dapat mong ayusin at bayaran mo ako ng maayos.
Naku, sayang. Kung makita ng maliit na kapatid na lalaki ang itsura ko ngayon, siguradong magkakaroon sila ng maling akala na ako at ang big boss. Anong nangyayari sa mga senior sister natin? Baka pumasok ako at makipag-usap sa'yo. Gusto ko ring gamitin itong Jade Spirit Pool. Huwag kang pumasok, huwag. Kung pumasok ka, hindi na kita muling papansinin. Huwag mong hayaang guluhin niya ang maganda nating plano. Ayaw mo rin siguro, di ba? Ikalawang disipulo na si Honglin. Pinangunahan ang koponan ng mga tagapagtanggol ng mga demonyo na binubuo ng 8 na disipulo. Sa mga ilusyon at espiritu, inuhuli ang mga halimaw. Inatake ng mga bandido mula sa pagsasamantala ng diabolikong sekta. Sitwasyon ay delikado. Lahat ng mga disipulo, itigil agad ang kanilang mga gawain sa labas. Mabilis na magbalik sa sekta para mag-ingat. Natakot akong may masamang mangyari kay tita. Ate Liu, sumama ka na sa akin para tulungan si Ate Segundo. Ang Big Brother ay sobrang masama. Oh, maliit na Shidi. Kung alam mo lang, yung maliit mong si May na matagal mo nang minimiti at nais makuha. Sa ngayon ay kasama ko sa araw ng pahinga. Anong magiging ekspresyon niya kaya? Ha. Ha! Sa wakas ay nalampasan na ang huling yugto ng pagbubuo ni Guan Suijing at ang pag-urong ng dugo. Tunay ngang si Naong Jin ay may isang tanging patak lamang sa buong buhay niya. Maligno ng huling fox na si Shuchan. Haha, ate, bakit ka pa hindi lumalabas? Maaaring may nangyaring hindi maganda. Hindi ako pwedeng pumasok, kailangan kong silipin. Naku, nagkamali tayo, delikado na. Ang ika-6 na disipulo na si Chen Xuan ay agad na magtipon sa permanenteng tanggapan. May malaking tungkulin akong nakalaan. Ang pagpapadala ng tinig mula sa tagapagmana ng salinlahi. Tiyak na seryoso ang henerasyon na ito. Tita, pupunta muna ako sa main office. Kuya, kung hindi mo pa ako pakakawalan. Susunod na sasabihin ko sa elder. Sige, sabihin mo na. Kapatid na babae sa klase. Ayaw mo rin na malaman ng buong sekta tungkol dito, di ba? Ang sariling pag-asa. Ngayon ay napatunayang nilapastangan ni Kuya Master. Diyos ko, ang engkanto na gago ka. Inapi mo ako. Ikaw. Parang maganda siya talaga. Kakaiba. Bakit parang ang gwapo nitong gago na to sa tingin ko? Mas lalo nang naging maganda ang pakikitungo ng babaeng ito sa akin. Mukhang walang gaanong epekto ang banal na kapalit ni Chen Xuan na 9 Phoenix facing the sun. Pero si Naong ay isa lamang sa 7 niyang mga nakababatang kapatid na babae. Kahit si Dai hindi pa rin nagtagumpay. Sa loob ng ilang panahon, sasama ako sa iyo na pumunta sa Tayanmuklan. Ayoko na. Anong gusto mong gawin? May kailangan akong sabihin sa'yo, tita. Hindi kaya si Xiao ay biglang pumunta sa aking pamilya para magpakasal. Siguro iniisip niya na ako ang mag-aako sa kanya. Nangangarap. Ang layunin ko lang naman ay makuha ang iyong tita. Ang nag-iisang siyam na buntot na langit na fox. Tumulong sa akin upang mapalakas ang aking lakas. Ngayon si Chen Xuan ay sumusunod sa utos ni In. Pumunta upang iligtas si Hongling, ang ikalawang Shiji. Maaari mong marinig mula sa malayo. Dito ay mabubuo ang isang batang hari na may mahabang buhay. Mas mataas pa ito kaysa sa pagsusuri sa Guardian Beast ni Long Taishan. Paano maaaring ibigay ng mura ang magandang bagay na ito kay Chen Xuan? Gusto niyang magpakasal sa aking tita. Parang hindi naman siya ganoong kasama. Chen Xuan, nandito ka na. Ang aking seremonya ng 9th Phoenix Morning Sun. Mula ngayon, si Kinyin ay nakalaan na rin sa akin bilang aking disipulo. Nakipagkita kay Kinzang na. Kuya Junior, ang bilis mo naman. Nakipagkita kay San Shaijai. Sitwasyon ng mundo ay kritikal. Hindi kayo pwedeng magtaga sa pag-uusap tungkol sa nakaraan. Inutusan ko kayong dalawa na iligtas ang koponan ng mga tagapagpababae. Tumulong kay Honglian ng may isang braso. Kailangang mag-ingat si Chen Xu ng gusto. Ito ay para sa iyong kolar. Kapag kinakailangan, durugin ang pagnanais na humingi ng tulong. Ako mismo ang personal na pupunta sa kampo ng mga espiritu at demonyo ng ilusyon. Salamat, Elder Qin. Hindi kita bibigyan ng aking mga disipulo. Bailey, ingatan mong mabuti si Chen Xu. Ang aking disipulo ay tiyak na iingatan ng buong puso ang aking minamahal na maliit na disipulo. Pinayuhan ng elder na pumunta na rin ang mga disipulo. Engkanto.
Nabalitaan ko na nasaktan ka ng malubha dahil sa pagmamadali sa pagpapaarkila ng elixir. Hindi ka magpapahinga ng maayos. Bakit ka nandito? Kuya, ikaw. Nawawala mo na ang dragon no Orishingpil ng maliit na disipulo. Pinilit pang magpagaling kahit sugatan na siya. Magpahinga muna ng maayos sa ikapitong senyo. Ang pangunahing tagahanga ni Chen Xuan. Ipinanganak na may sagradong katawan. Ang magiging nag-iisang 9th rank alchemist sa hinaharap. Medyo kulang lang sa katawan. Hindi kasing ganda ng pag-unlad ni Nangong Jing. Pero kahit papaano ay meron ding lugar na pwedeng tawaging sarili. Kuya, anong pinagkakabalahan mo dyan? Tara na tayo. Senior sister still waiting for us. She is senior sister. Gusto kong kunin yung batang hari na beast. Nais mong maniwala dyan. Gusto kong pupunta talaga ako. Hindi niyo ako pinapayagang protektahan ang maliit na kaklase ko. Mas masakit pa sa kamatayan ang aking nararamdaman. Junli, sigurado ka na bang naisip mo na ito? Ang magligtas sa maliit kong kaklase ay ang aking tungkulin. Kailangan kong pumunta talaga. Sige, ingatan mong mabuti si Chen Xuan. Huwag siyang hayaang masaktan. Disciple Menerima Perinta. Sabi ni Lolo Kapitan Qin, ako na ang mamumuno sa pagbago ng kumpol na ito. Ipasa mo ang iyong hiling na humingi ng tulong sa akin. Kuya, nakakatakot ang sitwasyon. Ang pagnanais na humingi ng tulong ay para kay Elder Qingyin at sa kanyang batang disipulo. Lola na si Elder Qingyin nagbago ng isip. Pinapaki niya kung kailangan ko bang humingi ng tulong. Anong nangyari? Hindi mo na pinapakinggan ang sinasabi ni Elder Qingyin. Kayo pa rin ang nagdududa sa akin bilang nakatatandang kapatid. Nagpapanggap na sinasabi ng Elder ang kanyang nais. Kaibigan, hindi ko matapang. Kaibigan kong pangatlo, yung iyong 7 balik na muling pagkabuhay na pil ay hindi pa rin ganap na mahasa. Marahil alam ko ang dahilan. Huwag na sanang abalahin ang Big Brother. Hiling ko lang na sa oras na iyon, huwag na sanang magpanggap na espiritu si Dato. Huwag mo akong hadlangan. Si Bailin ay may galit sa akin. Nadama pa rin sa epekto ng banal na katawan ni Chen Xuan na 9 Phoenix facing Sun. Yesui, mukhang kailangan ko pa rin siyang ilihis kay Chen Xuan. Mas mainam na makipag-isa sa kanya para magtagumpay. Leong, sigurado ka bang ang tubig sa kanyang damit ay galing sa Yuling Chan? Walang mali. Kaninang siya ay tiyak na nasa Yuling Chan. Ibig sabihin yan, kinuha niya ang dugo ng maliit na anak na espiritu ng Fox ni 6th Senior Sister. Pinipilit ni Master Long na makipag-ugnayan sa dugo ng dragon at makipagsanib sa akin. Kailangan kong puksain ang kulong na ito. Huwag magpadalos-dalos. Maaaring hindi niya makuha si Nangong Jin. Mayroon kang sagradong kapangyarihan at tadhana. Mayroon ding banal na katawan ng banal na 9 Phoenix facing the sun. Sa pag-ibig, tiyak na hindi kanya kayang talunin. Ang mga babaeng ito, tulad ni Long Lingshan, ay may daladalang kasunduan sa daan ng langit. Ito ay isang likas na lugar para sa mga malakas na tagapagbuntis. Magagamit mo lang ito at hindi mapupunta sa iba. Xiao Junlin, kahit na hindi mo makuha ang ikalimang mundo, pero hindi rin kita pinapayagang magpatuloy. Kailangan kitang patayin sa loob ng ilusyon ng multo. May isang uri ng pagbabawal ang umiiral sa lugar na ito. Nagiging dahilan ito kung bakit hindi makalipad sa labas ng aklatan. Ang 10-10 halimaw na si Baiyuan na may 8 braso mula sa Sanjin. Gamitin ang 30 na bahagi. Kami ang aming lakas. Huwag kang bastos, Xiao Junlin. Xiao Junlin, ang tanga mo. Nagalaban ako sa mga halimaw. Nakakalimutan mong hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Katatapos lang, delikado ang sitwasyon. Natakot ako na masaktan ang aking junior na si Shimei. Huwag mong intindihin ng mali-mali ang bagay na ito. Sige na, basta't niyakap mo lang ako habang tumatakbo ka. Bakit mo ako tinatamaan ng ganito? Nanghihipo pa rin kahit nahulog na. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay nagtago sa likod ko. Ako at si Xiaozi ang mag-aayos nito kasama ang halimaw na ito. Kuya maliit, ako ay isang positibong tao. Hanapin mo ang pagkakataon na puksain siya.
Sana mas maraming mga halimaw ang dumating. Mas marami akong makukuhang mga demon na elixir. Mas maaga kitang muling papalitan ng bagong Dragon Gold Pill. Sige na, maghahanap tayo sa daan ng mga bakas na iniwan ni Second Sister. Malayo, dito sa lugar na ito iniwan ni Lie Hongling ang kanyang marka. Sa timog silangan Bahaha. Dito sa madaling araw, pumunta sila sa direksyon ng Hilaga Kanluran. Isang lugar ba ang nasa northwest na puno ng mga ilusyon, multo at espiritu? Pumunta sila sa bundok na iyon. Baka hindi lang 3 mundo ang mga halimaw doon. Kailangan natin ang 9 na tao. Magmadali na tayo. Kuya, Master. Haha, sa timog silangang direksyon. Saan kaya nagpunta si Wang Shu noong kabataan? Kuya, bakit mo nilakad ang kabaliktaran na direksyon? Paano niya nalaman iyon? Nabigla ako. Nagdala ako ng kaunting pulbo sa iyo at kay maliit na kaklase. Ang tunay na hangarin ay ayaw nating magkalayo-layo. Akala ko hindi mo inaasahang madidiskubre ko ang iyong masamang balak. Bakit mo tayo niloko? Paano ko kaya mapapaniwala ang kasinungalingan na ito? Ikaw lamang ang nag-iisa sa kanya. Umalis na si Chen Tzu. Hindi na ganoon kadaling maapektuhan ng pag-asa ni Ju Feng na magtagumpay si Sheng. Haha, tama ang sinabi ng aking junior sister. Talagang nais kong magplano ng masama laban sa iyo. Akala ni ate na may maling pagkakaintindi. Ang sinasabi kong pag-iisip ng masama, ibig sabihin ay ayaw kong sabay kayong maglagay sa sarili sa panganib. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, kanina ang tinutukoy ng marka ay dito. Sinasadyang itinuro ko kayo ni Little Brother sa kabaligtaran na direksyon. Gusto kong pansamantalang lumayo kayo sa labanan. Ako lang ang magliligtas kay Segundo Bunsong Misis. Paano mo masusugod kung ganito ka ngayon? Nakikita kong may ibang plano ka talaga. Dad, si Yao Linlin, do everything with clear conscience. Hindi na kailangang ipaliwanag pa sa iyo. Ito, dapat sana ay malala ang kanyang sugat. Bakit ngayon ay ganap ng gumaling ang mga sugat niya? Ang kanyang lakas ay nagdudulot sa akin ng bigat na parang may presyon. Bakit ganyan ang itsura ng katawan mo? Ikaw na ba ang nakapagpatapos ng 7 Rebirth Pill? Nahuli na ang isda. Maganda ang resulta. Ito ang 7 Rebirth Pill. Ang bagay na ito ay makakatulong sa akin na pansamantalang maibalik ang aking sugat. Mas malakas pa ito kaysa dati. Alam mo na ang epekto nito. Kuya, maaari mo ba akong turuan magluto ng gamot na pang-espesyal? Hindi pwede. Matagal nang hindi na ipapasa ang pin na ito sa Longtai Mountain. Ito ang aking lihim na baraha para sa aking promosyon bilang elder balang araw. Bukod pa rito, dati sana ay nais kong ibahagi sa iyo. Hindi mo ako pinapansin. Kuya, sandali lang. Dahil dito naman hindi naman ito isang larangan ng labanan. Ang maliit na disipulo ay dapat walang problema. Kailangan talaga mapanatili si Dashikshong. Ibigay mo sa akin ang paraan ng paggawa ng 7 Zuan Han Handan. Bakit biglang nakipag-ugnayan si Jimei kay Shikshong ng ganito? Ikaw ang biglang huminto. Ito ba ay ang perlas ng kalangitan? Ang dating Barbie White Cloud ay mas malakas ng hindi bababa sa 14 na beses. Huwag kang matakot, patay na siya. Ang aura ng kung fu ni Longbosan. May espada pa rin ng Zhanyao Jian. Ang espada ng panghuhuli ng demonyo ay ginamit ni ikalawang ate sa laban na ito. Mukhang nakipaglaban pa rin ang buong puso. Nasa unahan sila. Mahalaga ang pagliligtas ng tao. Kuya, bilisan natin. Ang 5 klaseng halimaw ng klasikong sutra ay nasa kalagitnaan na ng antas ng 3 elepante. Ang waste pill sa loob ng katawan ay mabubuo bilang fertilization. Saktong makakapagsanay hanggang sa pagbuo ng yin qi and longdan. Tulungan mo akong umakyat sa antas ng 3 imahe Jin. Noong una mong inalagaan ang demonyong binhi, hayaan mong ako na ang magbantay nito para kay maliit na disipulo. Hindi pa rin mabago ang laging nakikisawsaw si Chen Tzuan, hahom. Hayaan kitang lagyan ng dagdag. Gusto ng junior sister.
Ibibigay ko sa iyo ang pagpapabunga. Dumating na sa pagtatanim ng binhi na ito. Bakit pa rin may halong demonyo ang aura ng Quizenpearl? Ang personalidad ni Quizzy, ang alagad na babae, ay wild at walang pakundangan. Mag-ingat sa lamig sa loob ng panahon ng pagtitiis. May epekto ito sa damdaming pagnanasa ng tao hanggang sa isang antas. Kailangan mong tiisin ng maigi. Huwag mong hawakan ng basta-basta ako. Anak na babae, kumusta ka na? Hindi ka maapektuhan ng enerhiya ng demonyo, di ba? Umalis ka na. Hala, huwag matakot, nakababatang kapatid na babae. Kuya, tutulungan kitang alisin ang lason. Ayaw ko ng tulong mo para magpagaling. Kaibigan, napakahirap ng pinagdadaanan mo, di ba? Huwag kang matakot, magkakampi tayo at agad kitang tutulungan na alisin ang lason. Maliksi, gusto mo bang samantalahin ako? Ano ang sinasabi ng junior sister mo? Kung hindi ka magpapagaling ng lason, mamamatay ka. Kuya, nagsasakripisyo ako ng aking tunay na damdamin. Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Bakit isang lalaki ka lang, saan ka pa nakakakuha ng seryosong pag-uugali? Huwag. Kuya, may antidote capsule ako sa storage device ko. Pakikuha mo nga sa akin. Ay, sana sinabi ko na lang, halos ikinasawi ko ang tunay na sutra. Kukunin ko na para sa'yo. Muwing nakikipaglaban para sa antidote. Kuya, ano ang nangyayari sa akin? Bakit mas lalo pang umiinit ang katawan ko? Medyo nalilito ang ulo ko. Maaaring epektibo na ang epekto ng mga bala. Magpahinga ka muna sandali. Pumikit at matulog muna. Malamang gagaling ka agad. Ang imahe ni Kuya ay napakamatuwid. Higit sa lahat, bago ka mawalan ng malay, ay normal ka pa. Ang pangatlong nakababatang kapatid na babae ay mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Haha, ang lugar kung saan ipinanganak si Belle na parang banal na sagradong lugar. Tunay ng isang naglalakad na pinakamahusay na pin. At saka, maaari pa itong magamit ng paulit-ulit na parang gamot. Hahaha. Sobrang sakit, ang sinturon ay lumipat papakaliwa ng 1 pulgada. Ano ang ginawa mo sa akin kanina? Nagising ka na, ha? Nailinis ko na ang lugar ng krimen. Baka nararamdaman pa rin niya. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Kagabi, pagkatapos mong inumin ang antidote, natulog ka na. Ako rin ay nagdusa ng malubha sa laso ng Queen Otama at nawalan ng malay sa lugar. Sa kabutihang palad, nakayanan ko ito sa pamamagitan ng aking matibay na determinasyon. Matagumpay na nakayanan ito ng buong lakas. Ikaw na rin ang na-infect. Nagsalita na rin ako tungkol sa baril na yun, nakalimutan mo na ba? Nais kong humiram sa'yo ng isang antidote. Sino ang nakakaalam na pagkatapos mong magpasan ay matutulog ka na lang? Hindi nila ako pinapansin kahit buhay ko na. Ganon kaya ang aking kuya ay talagang walang ginawa kahit ano. Natakot na ang pulang mansa o namamagang mansa sa kanyang collarbone at dibdib ay nananatiling nasa lugar. Mas okay nang walang mura sa Big Brother Master. Bakit dati nang makita si maliit na disipulo? Laging may pakiramdam na nakakakilig. Pero ngayon parang ordinaryo na si Little Junior. Matagal nang nawala ang dalawang ito sa likod ko. Baka naman may ginagawang masama. Kuya Junior, sa wakas dumating ka na. Katatapos lang nating maapektuhan ng pag-ungo ng ilusyon at espiritu na ito. Biglang nawala ang direksyon. Naisip ko na kung paano kita haharapin. Hahaha. Ganun ba si San Mrs. ay? Ang sinasabi ng malaking kuya ay totoo. Siguradong hindi ako loloko ni ate na pangatlong nakababatang kapatid. Ah, ganito pala. Ang enerhiya ng milagro ay napakalakas. Hindi tama ang 500. Kahit na ang 7 salamin na halimaw. Anino ng espada sa pagpatay ng mga demonyo. Mayroon pang enerhiya ng lamig at kadiliman. Ang pangalawang ate ay nandoon. Anong hinihintay mo pa? Magpatuloy ka na. Manatili lang, nandito na si Elder Kin at may mga tao na siyang dumating.
Mga baliw na ito. Akala ko ginagamit lang nila ang mahiwagang paraan. Hayaan ang lila na damit at gintong kabang sumalakay sa atin. Ang mga hukbo ng Yuan ay dumating na. Siya si kapatid na Chen Xuan siya. Mayroon pang mundo ni Baili. Ayos tayo, may pag-asa na. Nurture siya sa bahagi ng puno. Kung papayagan natin siyang lunukin ang paghihirap na ito, maaaring makalampas siya hanggang sa ika-5 antas. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay tayo. Sa orihinal, ang takot na iyon ay hindi naman talaga malubhang sakit. Sa maliit na lungga sa ilalim ng takot, siya ang pinakamahalagang yaman. Second damage, magtiis pa kayo ng iba pang tao. Kaibigan kong pangatlong babae. Ang batang munting disipulo at ako ay nagsanib puwersa upang durugin ang bagyo. Kailangan lang buksan ang bahagya. Una muna tayong lumabas para kunin ang espiritu ng hayop na iyon. Umalis na agad ulit. Malapit na siyang maabot ang critical na yugto. Ang pagkabahala ay halos maging takot na. Pupunta ako sa ibang direksyon para gumawa ng ingay at hayaan siyang suriin ito. Kayo na ang umaakyat para agawin si Shocking. Ang dragon at leon ay tumulong sa akin upang makamit ang kababalaghan na nagdulot ng takot. Resonancia del Agujero del Drag. Mukhang kumilos na si Chen Xuan. Easy, magpapakita ka ng pagsisisi mamaya. Natatakot na. Lahat ay naubos na ni Wang Shudan. Muntik nang mapatay na dragon leon. Bakit biglang nagwala itong hayop na ito? Ang takot ay isang ilusyon lamang. Ninakaw ang tunay na yaman. Kuya, ayos ka lang ba? Siya ang nagpasimuno sa pagnanakaw ng tunay na yaman. Xiao Junlin, tulungan niyo akong magpadala ng tao. Pupunta ako para habulin si Big Brother. Si Xiao no kanina lang ang kumuha ng kamay na espiritu. Nangangatog ay peke lamang. Walang kahit kaunting mahika sa loob. Katatapos lang nitong maging abo. Kayo ay mga naglalakbay na walang katiyakan. Bakit kailangan kumagat pa ang espada sa atin at hindi bitawan? Kaninang isa pa ninyo. Pero nagmamakaawa kang kunin mo ang iniksyon ng fertilization. Gusto pa nilang lokohin tayo. Haha, ang galing naman. Ang pagpapabunga ng mga halimaw sa antas 7 ay itinuturing na pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Hindi matitinag. Paano naging abo ito? Ang tinatawag na tamang landas. Isa lamang isang grupo ng mga sinungaling. Ha. Mga kapatid na disipulo tumanggap ng gawain. Kainin at agad na makipaglaban. Ang grupong ito ng demonyong sekta ang pumatay sa napakaraming tao sa atin. Ngayon ay gagantihan natin ang kanilang dugo at utang na dugo. Kuya, tulungan mo si Dato sa kanyang gawain. Siguraduhing iwan ang mga bagay na kailangang kunin niya para sa akin. Siguro naririnig ng hayop na ito ang amoy ng kabaliwan. Kailangan muna siyang bigyan ng sertifikasyon. Hayaan siyang tumulong sa akin. Ang itlog ng hari ng mga hayop ay may kapangyarihan na magpatawag ng 10,000 mahika. Ikaw ang nagnakaw ng itlog na kulay lila at pinto. Kaya pala palagi niyang pinipilit na habulin ka. Ang senior na kapatid ay nagbalik ng itlog ng halimaw sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo na ang itlog ng halimaw na ito ay kulay lila at ginto? Ito ay malinaw na ninakaw mo lang mula sa kanyang lungga kanina. Sino ang naglabas ng hindi kulay purple at ginto kundi sa kanya? Ang pangunahing kalaban ng Floating Life Demon Sect ay nasa harap na. Hindi na natin kailangang guluhin pa ang 7 halimaw na engkanto. Ibabalik muna natin sa kanya ang ganitong malaking problema. Xiao Junlin, nakatayo ka bilang pangunahing big boss gamit ang pangalan ng tatay mo. Pero huwag akalaing lahat kami ay sumusunod sa iyo. Huwag ka nang magpasama sa amin ng problema.
Hindi na ako magpapakamacho. Si A. Hongling. Kahit na maganda at malakas ang laban niya, pero Tambentine and Carter bastante fuerte. Malamang matagal nang ayaw maging pangalawa sa lugar na iyon. Nais niyang maging una sa mga disipulo sa posisyon sa palasyo ng dragon. Huwag kang maniwala na ako. Sige, maglalagay tayo ng taya. Kung ang itlog na ito ay kay Purple Robe at Golden Turtle, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko bilang malaking kapatid. Si Hongling na ito ay isang sintomas ng Stockholm Syndrome. Hindi lang siya kasing payat ni Nangong. Bagamat siya ay isang multo, mas siya ay naging matatag. Kapag nilalapastangan ang iba, mas lalo siyang magpapahalaga sa kabila. Kung hindi ikaw ang pumatikim sa akin ng palo, kaya mo bang maglakas loob na magpasya, maglakas loob kang tumaya? Paano mo mapapatunayan na hindi ikaw ang nagsabi niyan? Hayop, ibabalik pa sa'yo ang itlog mo. Tumakbo. Saan nanggaling iyon? 10 taon na ang nakalipas, ang Hope Ghost ay nag-iwan ng itlog na ito sa langit. Nakukuha ni Zijining. Nararamdaman niya ang nasa loob ng itlog. Ito ay isang halimaw na nasa antas ng Yuanyuras. Nasa yugto pa rin ang pag-unlad ang embryo. Si Zilda Dengyu ay nagpasya na alagaan ang itlog gamit ang kanyang sariling init. Pagkatapos, kapag nabuo na ang kanyang katawan, maghintay na muling dilaan ang dugo ng takot at lusubin ito. Sikaping mapalaya ang balangkas ng halimaw na hayop. Pagising ng sirkulasyon ng dugo sa buto ng bilog. Kaya ano ang susunod nating gagawin? Ngayon, ano na? Handa kang tumanggap sa resulta ng sugal. Anong problema? May paraan akong mapipigilan siya. May paraan ka agad para sabihin. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sinasabi ko. Tulungan mo akong protektahan ang batas. Basta ipanganak ang isang tao, mapapanatili na nating ligtas. Ano ang ginagawa niya? Kailangan niyang tanggapin ang panunumpa bilang kanyang amo. Ikalawang ate. Ang batang menor ay nasa ganitong kalagayan na. Unahin munang protektahan si Big Brother. Pagkatapos na ito, bahala na tayo sa susunod. Ang nakakaintrigang mapula sa mukha mong palad, lalong nararamdaman ang sakit. Kahit ako mismo ay nakaramdam nito. Pakiramdam ko lalo kong nararamdaman. Kuya, ang taong ito ay talagang matapang, second sister. Dumating ang hangin, tapusin na ang laban. Magpadala ng komplikadong pangunahing atake na nakaposisyon ng mataas. Kuya, huwag kang mag-alala. Ang pinakamahusay na pagkakataon ay para lamang sa akin. Kuya, magpahinga ka na ng may kapanatagan. Ang tanging makakagawa upang maging tagapagligtas ay ako lang, si Chen Xuan. Sira mo na ako. Big Brother, hindi siya namatay. Wow, ang ganitong klase ng Big Brother na master parang gwapo rin. Brothers, today it seems we will return empty-handed. Kung nagpasya kang makialam, may paraan ang langit para sa mga walang nagawang kabutihan. Kung walang kapangyarihan, hindi ka makakatakas sa pakikinig. Ano ito?
Ito ay sanhi ng purple na suot na engkanto. Ngayon na ang panahon para protektahan mo ako, maliit kong mahal. Paano maaaring mangyari ito? Ano ang nasa papel na iyon sa kanyang braso? Kaya niyang isang tingin lang na makuha ang atensyon ng mga mahahalagang tao. Ang ganitong kalabis na pag-aaksaya sa kamay na gawa. Umalis na tayo bago pa tayo hindi makalakad. Tumingin sa harangin ang daan at mamatay na lang. Ano ang nasa braso ni Datuo? Ang lakas niya talaga. Sa pagkakataong ito, nailigtas tayo ni Big Brother. Ang Big Brother ay inilalagay sa aking Dragon Terrace. Ako ang panganay na master sa Longtai Mountain. Dignidad ng bundok ng Longtai. Siyempre ako ang magbibigay ng proteksyon. Kuya, bakit mo pa rin hawak ang espada? Huwag kang masyadong kabahan. Ang laban ay tapos na. Maliit na bata, sadyang pumatay si Chen Tsuan ng palihim para sa akin. Grabe. Baka hindi pa stable ang lakas na lumabas mula sa unang pagsilang. Kamakailan lang ay gumamit ng sobrang bahagyang presyon. Direktang nakatulog. Tapos na ang usapan dito. Kayo lahat, magbabalik tayo sa Longmenshan. Ako po ang panganay na nakatatanda. Junior brother, nasaan ka? Kukunin ang ginawang pagbibigay ng ginto sa pagitan ng kilay ng Purple Wing Golden Dragon. Babalikan kita upang tumulong sa iyo sa pag-ukit ng Dan. Alam ko na ang purong asul na gintong kabibe ay may 2 butas. Natatakot siya dahil paalala ng Dragon Blood Heavenly Emperor. Paano nga ba nalaman ni Xu Junlin ito? Baka may isang mataas na tao rin siyang sumasaklaw sa kanya. Ang pinakamalaking kontribusyon ni Kuya sa laban na ito ay ang kanyang pagsisikap. Ako na ang bahala sa mga maliit na bagay na nakakatakot. Kapag nais nang magpabago ni Big Brother ang pila, ibibigay ko agad sa iyo. Pagdating nito, hindi pa panahon para mag-away ng todo. Marahil sa laban na ito, si Ginoo ay nakakuha ng maraming pagkakataon na kunin ang tabak. Hayaan si Chen Tsuan, o kaya ang Dragon Blood Heaven sa kanyang isipan. May proteksyon na. Ang Dragon Blood Heaven ay nagmula noong 100,000 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng kasagsagan ng mga magnanakaw. Sa mundong ito, may kabuang 6 na makapangyarihang nilalang na tinatawag na mga langit at lupa. Ngunit pagkatapos ay isang walang katulad na kalamidad ang dumaan. Pabayaan silang 5 makalangit at makalupang makipag-isa sa kanilang kamatayan ng sabay-sabay. Sa kanila, 5 buhay at kamatayan ay naglaho na. Tanging si Long Xue ang tanging natitirang espiritu sa langit at lupa. Naglalakbay sa daloy ng panahon at espasyo. Sa huli ay naramdaman ang taong tinatawag na Chen Tsuan, ang taong may tadhana. Pinangako ko sa iyo. Magpapahintulot ito sa iyo na maging ika-7 emperador. Mahigit 100,000 taon na ang nakalipas. Walang bagong mundo na ipinanganak pa. Parang ang mundong ito, hindi napapayagan pang mabuo ang bagong mundo. Sige, pumapayag ako. Kapag naging ika-7 emperador ako, tutulungan ka nitong maibalik sa Ruro. Ha. Kapatid na nakatatanda, anong uri ng demonyo ang nasa iyong braso kanina? Sekreto ng sekta, hindi maaaring ibalita. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Ako lang ang pinili nilang dalhin dito. Siguro nais nilang sabihin sa akin mag-isa ang lihim na iyon. Sa ikalawang pinsan na babae, ilan ang mga demon core na nakuha mo sa misyon mo sa puwang natulong na koponan? Lahat sila ay mga malulupit at masasamang halimaw. Alam mo na, mga mabubuting demonyo ay hindi dapat husgahan ng may awa. Pero bakit sinasabi sa akin ng hayop na nasa aking braso kung bakit? Ikaw ay nagpatay ng walang awa sa mga inosenteng tao.
Ang mga demonyo ay nagsusumikap na makamit ang kabutihan kahit walang pinipili nilang mabuti o masama. Maraming mga demonyo na walang kabutihan ang pinatay ko ng buong puso. Huling nakipaglaban ako, hindi ako nagkamali. Tama o mali, totoo o hindi. Hindi ko muna ipapaalam sa pahayagan. Babalik ka sa Longtai Mountain mamaya. Pumunta agad sa aking tinitirhan. Ipaliwanag mo ng maayos. Naintindihan ko na. Anong pinagmulan ng ahas na iyon ng mandirigma? Ang ahas na iyon ay dapat na isang uri ng Yuan-gu. Uri ng Yuan-ta. Ang na-miss kong pagkakataon ay isang uri ng Yuan-yu. Marahil galing siya sa langit. Makakatulong siya sa iyo na mas mabilis na umangat. Kung may pagkakataon, kailangan mong alisin si Xiao Junlin. Hayaan mong ang nilalang na Yuan-gu na iyon ang muling maging iyong Panginoon. Si Xiao Junlin, ang iyong buhay at ang nilalang na iyon ay sa akin pa rin. Pag-alis ng senior brother, ang hiling ko sa pagtawag ni Elder Qin Yin Chang ay naglalaman ng aking pagtawag ng tulong. Ipinaubaya ko sa iyo ang pangangalaga. Ngayon ay nasubukan na. Pwede ba akong magbalik sa matandaing si Elder Qin Yin? Humanda ka, ibabalik ko lang sa iyo ang pangarap na iyon. Naalala ko mula sa orihinal na kwento. Sa isang malaking bahagi ng kwento sa bandang huli, si Chen Xuan ay umaasa sa kanyang pagnanais na humingi ng tulong. Sa oras ng buhay at kamatayan, tinawag niya si Qin Yin pabalik sa lumang lugar. Ang laban na iyon ay nagdulot din ng malubhang sugat kay Qin Yin. Kalaunan, sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Chen Xuan, ang marangal na elder ay lihim na may paghanga sa kanyang disipulo. Sa huli, siya ay naging isa sa mga kasapi ng harem ni Chen Xuan. Ang kapal ng mukha talaga. Dapat sana ay para sa akin ang ganitong magandang bagay. Ako mismo ang maghahatid kay Elder Qin Yin at ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Bigla ang lumitaw ang pagsasamantala ng demonyong kumpol sa lugar na iyon. Dapat may lihim na dahilan dito. Kuya, malaking responsibilidad ang nakasalalay sa iyo. Ang batang pangalawang disipulo ay nakatuon ang pansin sa iyong pag-aaral. Sa buong Longtai Mountain, mataas ang inaasahan sa iyo. Ngunit sa misyon na ito, sa totoo lang, hindi ako masaya sa ipinakita mo. Anong nangyari sa akin? Una-una ay nagkamali ka ng direksyon. Pero sa pagtulong, hindi nila mapigilan ang floating life demon set. Sa huli, hindi na nila napigilan ang lila na damit at gintong baril. Halos mapatay ako. Anong nangyari sa'yo? Sige na. Iniisip mo rin na pagod ka na. Magpahinga ka na uli. Magsimula ka ng mag-practice ng mabuti bukas. Ako mismo ang magbabantay sa iyong pag-unlad. Ang pag-asa ko sa Longtai Mountain ay hindi maaaring basta-basta pagkatiwalaan. Para sa aking malawak na plano at paghahari. Sa ngayon, pinigilan ko na. Tama si Big Brother. Nakuha ko ang aral, Junior.